Kailangan nyo talagang gawin yan mga farmer. Pantay na. Tapos isang magandang buhay mga ka-farmer. Sasakyan ni Tito ni Nathan. Ayan, magdidilig tayo. At ay, teka. Ako'y litong-lito. Hindi ko alam kung anong unahin ko. Molasses ba? Oh, wow. Wow, smells terrific. Bango. Hindi ko alam kung anong unahin ko. Ito, o magdidilig ako o mag-i-insecticide ako. Ayan. Kaya kailangan na rin po natin mag-insecticide ng mga bagong tubo na halaman. Pero bago yan, ikutan na muna natin. Baka magdilig na muna ako. At bukas ng umaga pwede ako mag-fish amino. Tapos ngayong araw o baka mamayang gabi na siguro isasabay ko na kasi mag-fish amino pala ako sa orchids. Bukas na ng umaga yung insecticide kasi hindi po pwede. Baga light lang naman kailangan. Pakita ko lang yung mga tumubo na radish. Buhay na buhay. Kailangan ng matabunan yon kasi mababali na yon pag diniligan. Yun po yung technique. Tapos kapakain ko lang ng isda. Ganda, dami nilakas kumain. Hindi ako makapagpatubig kasi yung mga farmer nagpapatambak po tayo. Siguro naman napapanood nyo yan. Nagpapatambak po tayo. So pag nagpatubig ako, lalong aakyat yung tubig doon sa gilid. Mas malambot yung lupa. So hintayin na muna nating matapos yung pagtatambak. Ayan, ito na. Dumoble. Nasaan kaya yung isa na ko? Pwede ko bang ilipat to? Ayun, pwede tayong maglipat doon. Ang dami din naman. Ito namatay. So lipat natin to. Pwede ba? Pwede ka pa bang ilipat? Okay. Uy, may bulate. That's good. Yan, mga magagandang sinyales yan. Yan. So safe na. Ayan. Ano yung kasi ito mahaba yan eh. Mahaba. Kung hindi nyo ginawa yan, wala. Kailangan nyo talagang gawin yan mga farmer. Pantay na. Bukas yan, tingnan nyo, medyo mahaba-haba na naman. Lagaan natin ng maigi ito at para naman meron tayong reward. Pakain na si Kongkong ng kalapate. Kunin na nila yung mga inakay nila. Uy. Parang dikit masyado Sacrifice na po yan. Yan. Itong isa medyo
Medyo alanganin pa. Yan, pwede na tayo magdilig. Dito muna tayo sa malapit. Ayun no, ganda ng aking pandilig pero malakas pa rin ha. Malakas pa rin siya. O, parang ulan lang. Pero medyo ingat pa din, hindi mo pwedeng itutok dahil baka mabali. Ganyan lang. May mga ililipat tayo, may mga hindi tumubo, which is normal. Yun no, medyo natamaan yun ah. Yan bali. Ayun na, tumutubo na yung ibang sibuyas dahon. Medyo matagal pala sila. Yan. Kong, pakainin mo na. Para bukas hanggang ano na to, hanggang tanghali basa sila. Medyo gandahan natin yung dilig. Enjoy naman ako. Ano natin oh, tilapia. Nilingit pala ako bukas. Baka magpatubig pala ako ng konti para makabingwit ako dun. Nilingit tayo. Opla, konti ang tumubong pechay. Pero kung mapapalaki naman natin ay tingin ko enough na. Mukhang natabunan ata ng husto ah. Ang sarap mga farmer magdilig-dilig pag ganitong hapon. Kahit therapeutic talaga ha. Therapy din ha. Yung pagdidilig ha. Lalo na siguro kung di ako nagbablog. Sarap pakiramdam. Siyempre kailangan natin maghanap buhay. Ayun. Tilapia natin. Ito, pechay pa din to. Tumubo naman yung dito. Medyo na palalim yata yun doon ah. Pero baka tumubo pa rin naman. Sabi ko na pechay to. Hindi ako pwedeng magkamali eh. Pechay siya. Medyo mahina ah. Medyo tumupi. Tingin ko na skip ko to mga farmer. walang tumubo. Palagi ko na skip ko to. Dito tayo kasi alam ko nag-ano ako noon eh. Tawag dito tumago ako dahil nga mainit. Pero palagi ko ito hindi ko nataniman. Akala ko nataniman ko pero tingin ko hindi. Okay lang, habol na lang tayo. Pwede namang mustasa uli. Favorite natin yan dahil masarap kasi ang mustasa mga farmer sa sinigang na miso, diba? Malay natin maisingit na natin pala yung tilapia sa sinigang, diba? Miso, diba? Pwede naman. Tama. Pwede na tayong mag mustasa ulit dito. Gamitin natin sa tindahan. Para pagdating ng February, March, meron na tayong sinigang sa miso. Kaya lang baka yung sinigang naman sa bagay, by request lang naman po. Advance order, hindi naman tayo pwedeng
Advance order lang po tayo na red tilapia. Mura lang po bebenta natin. Presyong ano lang, flood control. Ayan, 250 mga ganun lang siguro. Pero syempre malaki ng isda. Luto sa pag-ibig, diba? Sarap nun. Luto sa pag-ibig. Tapos mamayang gabi sprayhan natin to ng insecticide. O ano ba? Pwede namang bagay maliit pa. Next day na lang tayo mag-insecticide. Baka ano na lang, fish amino na lang po para mas maboost pa yung growth. Dito, last. Kaya pa naman eh. Yun. Ay, sarap magdilig. Patayin ko na nga muna. Ayan. Ito naman tayo sa kabila. At mukhang tinira ng anak ko ito magaling kong bunso. Ayan siya magaling sa ganyan eh. Ko nandali. Iyusin na lang natin yan pag ano. Tingnan nyo ilalim, tuyong tuyo. Pero okay lang yan. Hindi naman natin kasi kailangan na importante yung doon sa nandun yung tubig. Ano ba? Laging dinidilig ni Kongkong yan. Tanim namin lemongrass. Tapos si Bebe, sabi ko namatay yung marigold mo. Sabi niya bakit tinanggal? Ganun talaga yun, tutubo din yun. Sabi ko wala na, tinapon na ni Kongkong. Galit. Sabi ko kasalanan ko, hindi ko din naman alam eh. Alam ni Kongkong patay na, kaya ako pinalitan na ng lemongrass. Patay. Yun lang. Yan ay ating mga Chinese kangkong. Mali yung aking So next week pa po ito makukuhanan. Next weekend, hindi itong darating may makakakuha na tayo dito ng pang sigang natin. 31, nandito si Ate Gina pero wala si Kuya Glenn. Wala si Kuya Glenn. Uwi ata si Ate Gina. Tapos si Tita Susan Laconico at si Tito Luis sa 23 naman. Ayan, naglilitsyon tayo tita. Siyempre. At lumpiang isda daw. Ano kaya ang i-match natin? Baka maggata na lang tayo ng puso. At ano pa ba? Litsyon siyempre. Tapos baka walang kamatayang tahong. Yan, sarap yun. Ganda na gandang tingnan dahil inayos nakaayos yan, diba? Gandang tingnan. Hindi pa pala ako nakaka-order ng ano natin, kangkong. Pwede naman pala dito sa gitna kasi nga ano na pala to, tinatakpan na rin naman natin okay din naman, dadaos-dos na yung lupa. Okay lang yan, di ba?
Galing ano, vermicast yan. Maraming vermicast yan. Kabila. Para mahugasan naman. Yun pala eh. Oh. Ganda. Ayos. Oh, di ba? Paraos na naman. Tapos fish amino acid tayo. Ayan. Maubos naman yung pinakain ko. Gutom sila kasi kahapon wala nagpakain yan. Ating mga red tilapia. Medyo bumaba na yung tubig. At sana bukas no makapag tambak uli. Matambakan na. So medyo mataas na po, halos kalahati na yung natambakan, yung height nung kailangan tambakan, nakalahati na. So pwede na siguro tayo magpatubig nun pagka medyo na, nakalahati na. Mataas na po yung kumbaga. Tapos by Thursday, Friday baka tapos na yan kung kakaririn lang talaga. Ayan. Tayo sa ating yung mga avocado ko pala naglalabas na uli ng sanga doon, yung mga has avocado natin. Sayang yung avocado, natabunan po yung avocado. Hindi ko na hindi ko palitan na lang. Total hindi din ako kumpiyansa doon sa kinuhanan kong nursery. So kukuha na lang tayo sa MHS. At least yung MHS naman legit talaga. At least sigurado na tayo. Yung avocado ko sa likod okay na. May ingay na itong aming daanan dito mga farmer Itong aming kalsada ay umiingay na. At grabe mga motor. Ito bagong charge to pero parang matamlay Grabe, alam nyo ito, naarawan, kulang yung shade nya. Tapos yung araw, pagka naandon, sa pool po ito. Pinag-aaralan ko yung talagang maganda yung fish amino sana sa kanila. Kaya lang, ito nga nung natanggal ko yung fish amino, wala nang bulaklak. Pero dati halos araw-araw fini-fish amino ko. May mga bulaklak po ito. Si Dancing Lady. Mukhang hindi kaya ang init. Alang gastos na naman pagka inayos na naman natin. Ito din full na sa pool sa araw. Yun din. Kahapon dito na diligan, uhaw to.
namatay yung mga ano ni Bebe. Di ba pinaglilipat ko? Hindi talaga tumubo. Sabi niya, pinatay mo. Sabi ko, hindi namatay. Talagang ano, ayan. Sana makarecover po yung mga linipat ko sa may lilim. Yan. Ganda oh. Di pala nakabukas ang maigi. Kaya hindi bumubuga ng maganda. Ito, kailangan na init din dito. Ayan, araw. Sa pool din siya. Kahit araw-araw mo diligin. Makulimlim pero hindi yan uulan. Tapos mga ka-farmer, yan may problema pa tayo sa, sabi ko na nga eh, ito, ayan oh, mukhang hindi niya kaya ang init din. Open na open siya eh. Ito pa pala yung natira. Meron pa naman pala. Biligan natin at ayan. Ano, ayan oh, nagdidilaw yung, palagay ko sobrang init din. Ang rambutan talaga. Bagay, sabi nila kaya naman daw ang init. Pero I don't think na ganun siya ka-healthy pagka tingnan natin to, halagang fish amino uli. Tingnan natin. Oh, nagbabrown yung mga bagong dahon niya oh. Sobrang init. Hindi niya rin kaya ang init talaga. Nakakapagsalita lang. Oh, tama lang na meron tayong tinanim sa may lilim. Pero yan sayang, malaki na yan. Baka umabot pa sa talbos tong ano ah. Abot pa sa talbos ng kamote. Yung ano ko, yung avocado. Malapit na naman pong maglabas ng dahon. Mas mauna yung sa kabila, sa likod ng bahay. Pero ito, malapit na rin naman maglalabas yan. Kaya naman niya iinit.
Kaya niya naman yung init. Sana final na yung ating mga magiging ano, hindi tong avocado mukhang may sense. Yung doon nadali. Kasi nagbago tayo na ng plano, di ba? Naglagay po tayo ng tambak eh. Tamaan talaga 'yon. Ipitikan ko din to ng insecticide. Brodan. Mas maganda talaga nung na-stop yung fish amino. Parang ano sabagay kasi tag-ulan po pala nun. Iba din talaga yung tag-ulan sa tag-init. Kaya kailangan laging nadidiligan. Yung mga insekto. Liliparan. Ay, tapos na naman tayo sa isang araw. At nako mga ka-farmer, panoorin nyo yung aking video sa kabilang channel, sa Ka-Farmers channel, yung adventure namin sa Castillejos. Tutuwa kayo kasi ang dami pong ano doon, mga rare. Kung kayo po ay gahanap ng mga gulay doon sa Castillejos, mga nagtitinda po, mga aita. Ang dami, may mga patani pa sila, mga ubi ang lalaki. Oo, nakakatuwa. Tapos mga produkto po nila ang kanilang mga binebenta. Tapos doon na rin po kami nag-almusal. Ay, sarap ng almusal ko. Piritong galunggong at sinangag. Solid. Solid po, sarap. Yan. At least gaganda-ganda yung ating talbos ng kamote. Dapat pala nabiligan din to kasi pagi na ako mamayang gabi, magdilig tayo. Ayun baka itali na ni Papa yan. Hihilahin ko uli yan. Ay, so ayan mga farmer, hanggang dito na lang. Tapos na naman tayo. Maraming pong salamat sa lahat ng suporta, lalong na po sa aming lechon house. Walang sawang sumusubaybay. O ano yan? Patay? Ha? Ano yan? DDRC. Kaninong anak yan?